napakadami nating pag-uusapan ngayon at napakaganda ng mga nangyari sa Pilipinas ngayon, lalong-lalo na ha, etong pagbasura, nasasabing katarantaduhan na impeachment, ha? Kung matatandaan natin, may talagang nagsampa ng kaso kay President Bongbong Marcos ng impeachment. Nangangarap na akala nila makukuha nila ang hustisya na mapabagsak si PBBM, which is karapatan naman nila yun. Di ba? Bilang mamamaya, karapatan nila magsampa ng impeachment. Ngayon, etong impeachment na to, tinalakay. Binigyan ng talaga dinaan sa proseso. Sa tamang proseso. Oo, hindi porket presidente, hindi didinggin, konsulto na agad. Oo, talagang dinaan sa proseso. Ngayon, nagkaroon ng hearing, ganyan-ganyan. At ayun, salamat sa Diyos, tagumpay ng taong bayan, tagumpay ng bawat Pilipino, ang pagbasura sa impeachment ni PBBM, which is, yun naman talaga ang inaasahan ng maraming Pilipino. Kasi saan ka nga naman nakita kung sino pa yung presidenteng hindi magnanakaw, kung sino pa yung presidenteng lumaban sa magnanakaw at nagpakulong sa mga buhaya, siya pa ngayon ang i-impeach. Gusto pa tanggalin, no? At ang nagpapa-impeach pa sa kanya, yung mga kontraktor. Alam mo rin na mayroong mga record. Kung matatandaan nyo, yung isa sa mga nag-endorso doon sa impeachment complaint, kontraktor di ba? At tinamaan yan sa war on corruptions ng ating presidente. Yung tinutukoy ni Palerista na tagumpay po yung sambayan ng Pilipino ngayon dahil naideklara na po na insufficient in substance yung pareho pong, dalawa kasi yan impeachment complaints laban sa presidente. Nang una, sufficient in form, no? So, pasok yan, kumbaga mga documentary requirements na na-endorso, okay, lubusot yan, kumbaga level 1. Dito sa level 2, yung sufficient ba siya pagdating sa substance? Insufficient. Ibig sabihin, kumbaga hindi nila nakikita na mukhang ginawa ng presidente yung binibintang nila. So, nabasura na yan. Kasi sabi, kasama doon sa ground, kidnapping. Yung paggamit ng ipinagbabawal ng gamot. Di ba? Paggamit pa yung babawal ng gamot, yung kay Saldico. Di ba? Sino ba naman ang siraulo? Di ba? Na mag-a-agree sa ganyang impeachment ng presidente na yung mga ebidensya, walang katorya-torya. Sabaw talaga, sabaw. Sabaw talaga. Sila nila yan din ang sinasabi. Sabaw na sabaw talaga yung impeachment case na yan. Sige, Jo. Ngayon, basura na agad. Yam, anong masasabi mo, Yam? Kailangan maging genius para malaman na walang sustansya yung impeachment against PBBM. Kasi basic naman ng tungkol sa impeachment, no? Kapag ang alegasyon, no, ay walang karampatang ebidensya, no, hindi mo pwedeng sabihin na substantial yung kaso laban sa Pangulo, no? Dahil ang pag-allege ay hindi ebidensya. Yun ang dapat malaman ng taong bayan, no? Dapat klaro sa atin yun. Hindi ko mo nag-allege ka na bangag ang Pangulo, na kidnapper ang Pangulo, kinidnap si Digong, no? At may kinalaman siya sa flood control. Yan ang tingin ng mga kalaban o kritiko ng Pangulo. Automatikong ebidensya na yun. Hindi po. Malaking pagkakaiba po ng allegation sa ebidensya. Kaya yan po ang nakita ng mga congressmen. Kaya talagang hindi po pumasa sa Committee on Justice pa lang itong impeachment laban sa ating Pangulo. Yan. So, etong nangyari ngayon, inuulit natin, dumaan to sa proseso. Baka sabihin na naman dyan, porket presidente, gano'n, nasa proseso po yan. Di ba? Nagkataon lang na umasa yung mga DDS kahapon. Sabi, sufficient yung impeachment ni PBB. Tuwan-tuwa yung mga DDS na, talagang, panalo raw sila sa step 1, panalo na tayo, nasa atin, abot kamay na natin yung tagumpay. Step 1, panalo tayo. Pero may mga DDS na hindi pa sila kumbaga nagko-concede, no? Umaasa pa rin sila kasi pwede pa ma-reverse yan. Kapag inakyat mo sa plenaryo, pag nakakuha ng 1/3 votes yan sa plenaryo, posibleng ma-reverse yung desisyon. Pero imposible ako, 100 million%. Wala, hindi makakakuha ng enough number yan na i-impeach yung presidente. Malabo pa yan. Enough number sa mga congressman. Kasi pagbobotohan nila yan Paano makakuha? Absent lagi tatlong Duterte. Absent pa. Di ba? Hindi makaboto kasi mga absent pa. Sa madaling sabi, ang conclusion natin dyan, as of the moment, pwede tayo mag-conclude na safe ang presidente na naman sa impeachment kasi may 1-year rule ba? Pwede ulit sampahan Next year, syempre, mga EPAL, magsasampa na naman ng impeachment case yan. At yung grounds nila, pare-parehas na naman next year, malamya na yung mga nagpapabagsak kay PBBM. Next year, malamya na yan kasi 2027 na Sabagay, ready, naghahanda na yung mga yan para
magtatakbo-takbo sa kung ano-anong Oo. posisyon eh. Ready na yan sa kampanya. Oo, di ba? Ready na kaya hindi na nila asikasuhin yung pagpapabagsak kay BBM. Ngayon yung huling chance nila. Pero sa tingin ko malabo-malabo pa yan. Sa sabaw at sa piloka ng isang senador. Wala rin po sa sure, hindi pa tatanggal ang presidente Ay, hindi, dahil sa impeachment. Pero ito problema ngayon, ha? Kung tayo nagdidiwang na nabasura ng impeachment ni PBBM, etong si Pusit, si BP, nako, Susunod na. tagilid. Di ba? Tagilid kasi may dalawang nagsampa ng impeachment kay BP. At yung impeachment na yun, talagang substance. Kasi yung mga ebidensya ron, yun pa rin yung dati. At nadagdag, kung di ako nagkakamali, nadagdag pa yung mga statement ni Madriaga. Ayun ang pinag-iisipan kasi may existing na anim na Oo. articles of impeachment, no? Wala naman babaguhin dun eh. Wala. Verify lang nila eh. Kung madagdag pa yung statement ni Madriaga, so magiging 7 na yan. So malamang sa malamang, mai-impeach si Sara Duterte at aakyat yan ng Senado. Oo. Di ba? Magpo-proceed yan sa impeachment trial and hopefully ma-convict para Oo. tuluyan ng matanggal si Sara. Oh, sabi nga nakita ko nga sa mga post ng mga ano rin, bad trip sila, yung mga dilis kasi may nag-post, ina-expect nila February 6 pa magsasampa ng impeachment. May naka-ready na pala sila, yung mga kampo ng dilis. Magrarally sana. Hindi magsasampa ng impeachment na house-show para 1 year ban. Inaunahan sila. Akala kasi nila February 6 pa, which is ayun talaga alam natin kahit tayo di ba? Hindi kasi doon sa bagong desisyon ng Korte Suprema, doon nila na-determine yung bagong petsa. Oh, Kung kailan maglalap. ang maganda lang, yung mga impeachment ni Sara last year, yun pa rin yung ngayon. Kaya madali lang isampa. Di ba? Yung doon sa mga house show, nag-iisip pa kung ano mga irereklamo na talagang ma-absuelto. Napudilyaso sila. Correct. So yan, may gusto kang sabihin, sir. Oo, gusto ko lang i-explain kung bakit nag-decide yung mga nag-file ng impeachment kay BP Sara ng February 2 i-file na. Kasi dahil sa bagong desisyon ng Supreme Court, yung naging initiation date ng impeachment ni Sara noong 2025 ay naging December. Kasi kung di ako nagkakamali, kung yung unang impeachment ay final ng December 5. So, within 10 days, kung hindi inaksyonan ng House yung unang na-file na impeachment complaint, no? Ang sabi ng Supreme Court, initiated na daw yun. No? So, December pa lang, nagsimula na yung bilang ng 1 year. Kaya, nung nalaman ng mga gusto mag-file ng impeachment kay BP Sara, no, immediately nag-create na sila ng bagong impeachment complaint at pinile nila sa lalong madali panahon, which is napili nila yung February 2 nga, kaya na-file na. Pero sa tingin ko, no, ito nga impeachment ni BP Sara, ito papasa ng sufficiency in form and substance, no? Pasok na pasok yan dahil talagang may mga ebidensya, maraming ebidensya tungkol kay BP Sara, no? Testimonial and documentary evidence meron against BP Sara. Kaya talaga yan ang magandang panoorin natin, yan ang magandang abangan dahil talagang swak sa bangayan. Oo, at ang balita ko pa ha, sa February 6, baka may magsasampa rin. Pangatlo. Oo, para walang lusot talaga kahit anong technical. Kung sabihin nila, wala pang 1 year, nagsampa na kayo February 1, February 2. Wala pang 1 year, February 1 year. February 6 may magsasampa. Tingin ko may magsasampa uli niyan para walang technical. Para si Sara lusot talaga sa baka yan. Pero malabo na kasi ang tingin ko doon sa bagong desisyon ng Korte Suprema, mas naging malinaw. Kasi doon may mga existing na paniniwala tayo na ganyan yung proseso, no? Pero parang nabago kasi doon sa desisyon ng Korte Suprema. Pero ngayon mas malinaw na. Sa madaling sabi, mukhang malabo na madadaanan naman sa technicalities. Kasi yan lang ang pag-asa Yan lang ang pag-asa ng mga DDS na maabsuelto si Sara Duterte, idaan na naman sa technicalities. Kaya nga yung mga senador di ba? Gumagapang na para just in case mapunta doon, hayahay na naman sila. Baka pag nag-hearing na dyan sa Senado, baka yan ang magpapalabas kay Bato. Kasi very important yung kanyang boto. Di ba? Oo. Kasi kung titignan natin yung timeline, baka ngayong February, ma-impeach na yan si Sara Duterte. Hindi, tingin ko lalabas na talaga yan si Bato kasi wala nang sahod Wala pa. Wala pa. Makapunta ko Kapag na-aprobahan nyo kayo, pero kanina ba topic yun? Babaya na natin. Babaya natin pag-usapan yung no work, no pay ni Sandro ha. Kasi kami rito, ramdam namin yan
kapag hindi kami pumasok, wala rin bayad. Wala reviews eh. Tama, kasi pag hindi ka nag-content, wala ka talaga Hindi, kikitain. o gaya niyan. Hindi ka umatid ng podcast, wala kang views. Diba? Correct. O ngayon, at mga kababayan na inuulit ko, etong impeachment ni PBBM, hindi pa ba totaling may tuldok to, no? Wala pa, kasi akyat pa ng plenaryo yan eh. Pero at least kahit paano, may nakikita tayong malaki at maliwanag na pag-asa na etong si PBBM ay hindi nila mapapabagsak. Ang moving forward dyan, pag-usapan na natin yung kay Sara Duterte. Di ba? Kasi tapos na yung House Justice Committee. Siyempre, focus sila dun sa presidente. Buti nga, decision na agad nila yan para once na ma-turnover na sa kanila, itong impeachment case ni Sara Duterte, madidinig na agad. Tingin ko next week. Baka next, hindi pa na-turnover eh. Baka in next 2 weeks, yan, mapag-uusapan na yan at padidesisyonan na yan. Oo, nako, ikot na naman tumbong dyan ng mga DDS kasi mainit-init na naman kasi kung matatandaan natin nung last year talaga nagdiwang sila nung pinabura sila ng Supreme Court, di ba? Kaso syempre ang buhay ay parang gulong lang na paikot-ikot. Ngayon nasa ilalim na naman sila. Kasi problemado na naman sila doon sa impeachment ni VP Sara. Ito mukhang magtatrabaho ng 16 lawyers. Mukhang magtatrabaho ng 16 lawyers si Sara Duterte. Kasi tiyak na tiyak, aakyat yan ng Senado. At magpo-proceed yan forthwith doon sa impeachment trial. Si Portrait hindi na makaporma, may problema rin yun eh. Makukulong na rin. May problema na rin, hindi na makaporma si Portrait. Yan ang problema dyan. And knowing Tito Soto, hanggat nandiyan si Tito Soto. Siya pa rin ang Senate President. Siya as of the moment. Nililinaw natin Siya pa rin. Siya pa rin ang Senate President kasi may mga balibalita na si Lauren Legarda na po. Yung magiging siya pa rin ba yan, Senate President? Si Tito Soto pa rin kasi hindi nakakuha ng numero. Short ng isang number ang isang senador ang grupo na gusto maging Senate President si Lauren Legarda. So, yun. Kasi hindi po. Wala pa yung kayo. Hindi ko pa alam eh. Wala pa si Bato. Wala. Wala eh. Hindi kasi baka i-authorize sila yung may mga documents kasi na pwedeng gamitin ng e-signature. Pero syempre may mga limitation yan. Pero pagdating dyan sa resolution na maghahalal sa bagong tingin ko kailangan present speaker, kailangan present. So yan mga BBM ha. Basa tayong comment. Basa. Yan, medyo marami-raming comments. Ang late na naman ang TV ng monitor natin. Ayan, sabi ni Sofia Davidson, no? Gwapo talaga sila po, no? Gwapo, PBBM Marcos, syempre. Syempre naman. Malit na bagay ng mga ganyan. Date reaction pa nila. Malit na bagay lang, hindi pinag-uusapan yung gwapo. Ito si Vince Talosa. Watching from Hong Kong. Sa ating Robis TV, shout out, idol. Patuloy ipaglaban ng katotohanan at kabutihan. Yan. Si Romeo, lagi ko napapanood yan, yung dance, niya, TikTok dance craze. Ito, sabi ni Eliana Ilarde. Asan na? Yan. Shout out, salamat PBM Vloggers, Sir Kakopi, Palerisa, Charyayam. Dison, mabuhay kayo and God bless. Kasurahan, lahat diretso kaso against kay PBBM. Tama po. Correct. Question niya yung God bless, no? Kakampi ng Diyos, kakampi ng taong bayan si Presidente Marcos. Naman. Kakarmahin yan eh. Hindi niya minumura yung Diyos eh. Sabagay. Diba? Basa Jo, basa. Sabi ni Carlo Borromeo, no? Good evening po mga idol, Sir Palerista, Sir Yayam, Dizon at Sir Kakofi. God bless PBBM and thank God at nabasura ang impeachment ng ating mahal na BBM. God bless sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Thank you. Ang dami natin viewers, ha? 290 viewers. Saludes, Ana. Maraming salamat, Panginoon. Hindi nyo pinabayaan ang mahal na Pangulo BBM. Tama. Kakampi niya Diyos kasi hindi niya naman minumura. Di ba? Subukan niya murahin Diyos, kakarmahin si PBBM. Di ba? Parang nangyari kay Digong. Pero hindi siya ganyan. Kaya mabuhay ang Pangulo Marcos. God is with you. Yan. Sabi ni Eliana Ilarde. Yan. Kaya mga kabibay, pasok tayo rito sa pangalawang, anong oras na ba? 6:22. Okay, yan. Dito pasok tayo sa pangalawang topic natin na etong mga mga kampo ng kadiliman ng mga dilis ha. Pag talagang kadiliman, naisip ko si Harry Roque. talagang inaasawa ngayon ng kamalasan at kahihiyan ha. Kasi tingnan nyo sampahan si VP Sara 2 impeachment. Maliban pa dyan, nung 29 at 31, yun,
Yung the big one nila, the big one na kahihiyan ang nangyari. Yung Diba? kay Chavit Singson. Oo. Sabi pa ng mga vlogger, eto na ang huling ang huling boss natin. Ipakita natin na kaya natin. Mabagsakin ang gobyerno ni PBB basta magsama-sama ang mga Pilipino. O ilan yung matid? 75. May pulis pa. Kasama pa yung pulis sa 75. May mga vendors pa. Vlogger 20. Oh. Kasi dalawa Diba? yung ginawa nilang rally. Oo. One time, big time eh. Nagkaroon sila dyan sa Cebu. Sinabayan nila yung ASEAN event. Kasi ang sabi ni Mike Defensor, kailangan natin isumbong sa ASEAN leaders si Presidente Marcos dahil kinidnap daw si si Digong. Oh. Pero hinarang sila ng mga pulis. Diba paano bang gugulo kayo dyan? Kailangan tayong permit eh. Paano isusumbong? Alam na ng mga tao yan. Booking na yung ginawa niya ni Digong dito sa Pilipinas kaya siya napunta roon. Hindi pa ba nila nagigets yan? Hindi pa, syempre. Kaya nga buong mundo pinagtatawanan si Digong dahil nakakulong. Di ba? Tapos magsusumbong pa sila sa ASEAN. O ano na nangyari? Pahiya sila. Nilangaw, 75. Diba? Yung sa EDSA Prela, yung pumunta. 35 lang yata yun. Hindi 35. pala. Mike Nito pa sila eh. Hindi pala. Binilang ko yung matid sa EDSA. 50 ang nagmamotorsiklo, yung 40 pa yan. Sa pulang organizer. Yung sa organizer pa. Oo. Bodyguard pa yung 10. One time, big time pa. Actually, napahiya doon si Chavit Singson. Oo. Kasi sabi ni Chavit Singson, hinihikayat niya yung kabataan. Hinihikayat niya yung religious groups. Wala nakinig. Oo. Ano sa tingin mo? Bakit kaya hindi sila nakinig? Wala namang credibility yung nagyayaya. Ang dami rin kasalanan, ang daming issue ng corruption. Papakinggan mo pa ba yun? Kaya nga, di ba? Kahit yung mga yung mga DDS, di ba? Kita mo naman sa social media. Ang dami, di ba? Kaparamdam sila na malakas sila sa social media. Suportado raw nila ang mga Duterte. Pagdating ng rally, ayun, Pordoy. Di ba? So, ibig sabihin, mga trolls lang talaga yung nagpaparami. Trolls. Kasi sa Sokmed, alam mo, napakarami nila. Oo, trolls Pero talaga. pag totoo na, pag kailangan mo na ng physical presence, hindi mo na makita. Alam niyo, may vlogger nga akong napanood. Wala siyang ibang vlog kung hindi mag-survey BBM Sara. Kung kanino ka nagtitiwala. Tambak si Sara. Isa-share ko mamaya sa GC natin. Panoorin nyo. Saan siya nag-survey? Ha? Saan siya nag-survey? Hindi ko alam kung saan. Pero yun ang lagi content niya. Puro kalye survey. Kasi nauso yan noong 2022. Kalye survey. Tapos meron talaga. Yung survey niya, walang cut. Walang cut. Mahaba, 1 oras, 1 kalahating oras yung sinusurvey niya. Umabot sa 500 tao yung sinusurvey niya. Kasi sa mga palengke, walang cut yung survey niya. Kaya makikita mo talaga, credible. Oo. Tambak si Sara. Kasi sino ba naman ang boboto kay Sara? Napakataman. Oo. Ang tanong niya ron, kanino ka mas may tiwala? Kay PBBM o kay Sara? May napanood ako yung bumoto, yung sa isang vlog niya, bumoto kay BBM. 511. Yung kabila. Kay Sara, 19. Isipin mo yun? Ano ko yung vlog na yun? Meron talaga yun. Napanood ko yun. So, ayan mga ka-BBM yung mga panawagan nila na mga rally-rally na yan, pabayaan lang natin. Kasayahan nila yan. Hindi natin pwedeng pigilan kasi karapatan din nila yan. Kung gusto nila, karapatan nila magmukhang kawawa, karapatan nila mapahiya, pagtawanan ng Pilipino, ibigay natin sa kanila kasi deserve nila yan ng pagtawanan palagi. Ang problema kasi minsan nakakaabala eh. Problema kasi sa EDSA, wala kayong permit, nag-rally kayo dyan. Siyempre, maraming dumadaan dyan na pumasok eh, di ba? Mga dumadaan dyan, nakaabala. Kaya, nakukuha ka ng permit. Paano makakabala? Hindi ko magets. Sige, paano nakabala? Sige, 50. Kung harangan nila yung daan, di ba? Hindi nga, 15 nga lang eh. Paano maabala yung 15? Ano sa tingin mo yan? Nakakabala ba yung 15? Tama rin. Pareho kayong tama. Kung yung physical number na 15, hindi talaga nakakabala. Pero kung hinarang mo yan sa kalsada, talagang makakabala yan. Kaya pareho kayong tama. Ang problema sa mga to, walang kadala-dala eh. Si Chavit, si Mike Defensor, wala nang mga kredibilidad eh. Paano nila maingganyo ang taong bayan na sumama sa kanila kung yung kredibilidad nila ay zero? Di ba? Saka ang taong bayan, matatalino ng taong bayan, hindi na magpapautok sa mga ganyan klaseng politiko. Mga talunan,
no, ng mga corrupt din naman, tapos mag-iinganyo ng rally na pababayin si Pangulong Bongbong Marcos. So, sino maniniwala dyan? No? In the first place, ang taong bayan ayaw nang maranasan uli ng mga nangyari noon na masyadong unstable ang ating politika. Papalit-palit pa, madalas magkakaroon ng kudita o mga pag-aaklas ng military. Kaya ang nangyari sa ekonomiya natin, bagsak, walang trabaho. No? Kaya mas lalo naghirap ang taong bayan. Kaya after more than 30 years, simula natanggal si Ferdinand Marcos Sr., no? Ganun pa rin tayo ngayon. Kaya hindi na magpapato ang taong bayan sa ngayon.